nyo dito pa rin ang isip bata? Wala na, di ba? Why? Kasi nga adult na tayo, di ba? Dapat. Ganon din sa ating faith. Okay. Once na tayo po ay makakilala sa Panginoong Jesucristo, yung faith natin, minsan ay bata pa. Pero darating ang panahon, dapat magmamature yan. Tanong ko lamang po, matured na po ba ang ating pong faith? Hopefully. Hopefully daw. Pero, as time goes by, sa tulong ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, mag-grow tayo, tama po ba? Okay. Sabi ni Pablo, nung siya'y bata pa, nagdadahilan siya, nag-iisip siya isang parang bata. Pero nung siya'y lumaki na, yung pagiging bata, tinalikuran niya na. For now, we see only reflection as in mirror. Yung hinaharap, parang malabo natin siyang nakikita. Pero darating ang panahon, makikita natin siya ng harapan. Ano yun? Yung hinanda ni Lord para sa iyo. Okay? Then, sabi dito, then we shall see face to face. Now I know in part. Then I shall know fully. Even as I am fully known. Sabi dito, and now these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Tandaan po ninyo, kaya tayo nandito because sa sobrang pagmamahal ng Panginoon. Okay? Kung hindi ka mahal ng Panginoon, wala ka dito. Okay? Kaya meron tayong pananampalataya kasi tinawag si Etinida, tinawag si Tigilu, si Au, si Gayang, si MJ, si Marian. Tinawag tayo ng Panginoon. Tanong ko lang, nung tinawag po ba kayo ng Panginoon, nasaan kayong kalagayan? Diba? Siguro na doon kayo sa putik ng inyong buhay, diba? Yung sinasabing lusak, pero sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, nandito tayo. Kaya yung faith na meron tayo ngayon, hindi tayo nabibigo ng ating pong pinananampalatayanan. Meron tayong pag-asa. Bakit? Meron po kasi isang Diyos na tumawag sa inyo. Pero kung tutusin, ay hindi naman tayo qualified, di po ba? Pwede naman tayong ipanggatong na lamang pero yung basura, yung gusgusin, sobrang minahal ng Panginoon. Kung ito po yung magiging foundation ng ating pananampalataya, one day, mag-grow po tayo. Na yung isang taong walang kwenta, sobrang pinahalagahan ng Diyos. Okay? Kaya hindi po pwedeng ikay mananatiling childish. Pagdating sa iyong pananampalataya, hindi po pwede. Dapat one day, magmamature ka. Hindi po pwedeng ikay sakit ng ulo ng iyong leader. One day, sasakit ang ulo mo dahil may inaalagaan ka na rin. Okay? Yun kasi ang kalooban ni Lord. Pero tandaan po natin, this season, binigay ni Lord yung pinaka-the best na regalo para sa iyo. Yung salvation, ito ba tatanggapin mo or tatanggihan mo? Pero kaya tayo nandito kasi tinanggap natin yung salvation na regalo ng Panginoon sa atin. Tandaan po ninyo, yung gift, ito po ay hindi natin pinagtrabahuhan. Okay, tulad nga po na sinabi ko last Sunday, yung salvation na meron ka, ang parte mo lang doon is yung kasalanan mo. Okay, tandaan mo, yung salvation na meron ka, ang parte mo lamang doon is yung kasalanan mo. Kaya hindi mo pwedeng, naligtas ako dahil maganda ako. Sino ba dito maganda? Sige, hindi kayo na maganda. Kayo lang, siyempre. Magandang lalaki. Hindi ka naligtas dahil doon sa katangian ng yung physical appearance, hindi dahil sa mabait ka, or matalino ka, or ano man ang naabot mo. Kaya ka naligtas dahil ito ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ang regalo niyan, ano yung response mo dyan? Ano yung response mo? Enough ba yung salamat, Lord? Salamat this Christmas, magse-celebrate kami, maglalaro kami, magpapakasaya kami. Hindi dapat ganun. Lord, salamat kasi dumating yung panahon, pumunta ka dito sa mundo, Lord, para tubasin kami, para ibalik kami sa iyo. Ito dapat yung ating nasa isip, this Christmas season. Lord, maraming salamat. Lord, meron kaming natatanggap na physical gift. Pero Lord, yung pag-ibig mo, ito yung pinakadakilang pag-ibig na tinanggap namin. Yun, punong-puno na. Yung matatanggap po ninyo mamaya, yun ay bonus na lang yun. Bonus na lang. Pero yung love ni Lord, na ipupuno dyan sa puso ninyo, yun ay more than enough na po. Amen po ba? More than enough na ang pag-ibig ni Lord sa atin. Hindi dahil, sabi nga po sa Bible, di ba? Hindi, kahit daw kamatayan, hindi makapaghiwalay sa love ni Lord sa atin. Alam niyo po ba yun? Even yung hell,
Hindi daw tayo maihiwalay sa love ni Lord. Ganon ka pinahalagahan ni Lord. Na kahit gaano ka kasama, kahit gaano kahirap, talagang kanya'y dadaanan para lang ikaw ay maligtas. Hindi, ganon tayo minahal ng Panginoon, di po ba? Kaya kung ikaw ay pinahalagahan ni Lord, ano naman ang response natin? Hindi lang po dapat tayo nag-celebrate dahil Christmas. Pupurihin natin yung Diyos dahil minahal tayo ng Panginoon. Amen po. Sige, bago po tayo mag-celebrate, magtuloy-tuloy, manalangin po muna tayo.